Alam naman po ninyo na just recently, tayo po ay naging member ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. At sila din po yung organisasyon na nagsasampa ng demanda doon sa mga social media personalities na nagpapalabas ng mga kalaswaan sa social media. Layon po ng aming organisasyon na malinis ang ating social media, maging safe ang ating social media sa mga malalaswa, mga illicit, explicit, sa mga yung violence at kung ano-ano pang basurang kumakalat sa social media. Dahil dyan, ito organisasyon na ayan, yung ating organisasyon na ito KSMBPI, ayan po yung KSMBPI ay nag-demanda po kay AJ Banal, AJ Rabal, kay Angeli, kay Ayana, hindi ko kilala itong mga ito, hindi ko napapanood kay Azzy ng Viva Max. Kinasuhan po nila yan sa nung nakaraan lang. Ayan, nakahandang sampahan ng kasong criminal case ang mga Viva Max stars na sina Angeli, AJ Rabal, Ayana, Azzy ng kapisanan. Ayon sa KSMBP, may basis ang paghahain ng criminal case kontra sa mga Viva Max A-listers daw na yan. Ipinost daw ng mga yan sa kanilang mga verified personal SOCMED accounts ang mga sinasabing obscene videos at itong mga personal accounts daw nila ay bukas sa publiko at kahit ang mga bata ay pwedeng makapanood. Yun po yung ating sinasabi mga bossing, na yung ating mga anak, yung inyong mga anak, pamangkin na mga maliliit pa, mahilig pong mga ito mag-idol-idol ng mga artista. Nung panahon kasi nila Nanay Morning Dew, nung panahon nila, pag nag-idolize sila, bumubuo lang sila ng fans club. Tapos, pa-wholesome yung mga artista noon. Tapos, nung panahon, mga bossing, yung mga artista, sexy na yung naka-tank top. Sexy na yung mga, mga nakaputing t-shirt tapos binabasa-basa. Yung mga nakaupo sa beach tapos naaanod-anuran, sexy na yan nun. Ngayon kasi sobra na talaga. Mapapansin ninyo, pagka nanonood kayo na minsan nagbabrowse kayo ng Facebook, yung mga sumasayaw ng mga sexing pinakikita na yung mga kuyukot, tutuwad tapos magtutwerk-twerk tapos luluhod-luhod, i-split-split. Tapos makikita mo may mga bata na nagti-TikTok na rin. Tapos ginagaya na din yung mga ginagawa nila ng mga sexy na mga moves. Syempre tayo bilang miyembro nitong kapisanan, kaisa tayo doon sa gusto nilang mangyari na ang social media ay maging free from illicit, explicit at mga makamundong mga content. Kawawa naman kasi yung mga anak natin. Oo, dati, di ba, yung mga sexy stars na gano'n lang, magka-calendar girl lang, sasakay lang sa kabayo. O yan, di ba? Kaya yun yung natin, kaya yun yung ating bagong advokasya ngayon na labanan natin itong mga ganitong klase ng mga malalaswang mga content. Kasi madami na pong mga nagvo-vlog ngayon na talagang talagang halos wala na talagang sinasanto. Oo, kasi meron pa nung nakaraan yung Tony Fowler, napanood ko pa. Kahit na nung nakita ko, napapikit ako kasi ayaw ko talaga nanonood nun. Pero nagtatanggal na siya nagpapakita na siya talaga ng boobs. Nagpapakita na siya ng kanyang mga private parts doon sa mga concerts, doon sa mga shows niya na pinopost ng paulit-ulit ng ibang mga tao. Paano kung nakita yun ng mga anak nyo? Isipin nila na normal lang yun. Paano na? Hindi ba? Paano na mga bossing? Kaya
Yun lang po, gusto lang natin pag-usapan ito. Sabi nga niya ipinost daw sa mga verified accounts nila, mga bata daw nakakapanood. Again, KSMBPI is exercising our legal rights to avail of the full force of the law versus those who violate it, most especially in social media. These violators, if not stopped, can contribute to the moral decay and anarchy in all our online platforms. Panimula ng kanilang opisyal na pahayag. And nangangako po ang KSMBPI na pagkatapos daw nitong kanilang unang mga hakbang ay marami pa po silang mga social media personalities na sisilipin at kung kailangang sampahan ng kaso, sasampahan daw nila ng kaso. And if I'm not mistaken, natanong ko din sila yung pamunuan patungkol din daw sa fake news. Sila din daw po ay magiging active. Ayan. Kaya napakaganda niyan mga bossing. Napakagandang advokasya. Kaya suportahan po ninyo ang bagong ang KSMBPI sa kanilang laban na linisin ang social media sa mga walang kabuluhang mga content, walang kabuluhang mga acts of lasciviousness. Hindi, yung mga malalaswang mga content. Yun lang naman pwede pa rin naman kayo magpahayag ng inyong mga sariling saoloobin. Pero kung kayo po ay nai-impluwensyahan nyo na yung mga kabataan na normal lang itong mga ganitong pananamit, ganitong gawain, imbis na sana ang itinuturo natin sa kanila paano maghugas ng pinggan, paano magwalis-walis, maglinis, tulungan ng kanilang mga nanay pag naglalaba. Ayan, yung mga anak natin, nagti-TikTok, wala nang mga silbi sa bahay. Kaya I'm one with the KSMBPI dito sa kanilang laban. Palakpakan. Hindi ba? Maganda, sabi nga ni Lourdes Villarbiray. Buti naman, Boss Dada. Magandang layunin nyong yan. Ang malinis ang mga palalabasin. Tama. Lahat may mga limit. Sabi naman ni Bright Naria, goodbye Angela Kang. Talaga kayo. Hindi ba? Yun lang yan. Kasi kawawa rin Kawawa rin yung mga susunod na henerasyon. Nagiging malambot at saka nagiging ang aga ngayon nabubuntis ng mga estudyante. Yung yung child pregnancy ngayon sobrang taas. Nakikita kasi nila tsaka kita mo medyo yung mga nang mumule-molestya ngayon ang babata na rin. Marami na mga nang mumule-molestya na under 16, 17, 15. Iimbitahin nila yung mga laro nila tapos maglalasing-lasingan sila tapos halinhinan sila. Diyos ko po. Wag na nating hayaan na mangyari pa yan sa mga mahal natin sa buhay. Kaya hanggat kaya pa nating kontrolin, makiisa tayo sa mga ganitong magagandang advokasya. Alright?